Hello! Pre-show shoutout tayo, no, to show my appreciation dun sa mga nagtsatsaga sa akin na manood. Maraming salamat sa inyo. Unahin ko ito, no, dito sa pinapa-shoutout ni Sir El Jaco. 'Di ba? Birthday daw ng boyfriend ng anak niya. Naku, kahapon belated na ito. Na-shoot ko na kasi Sir El Jaco yung ano eh. Belated happy birthday dun sa boyfriend ng anak niya daw. 'Di ba? Sabay daw sila ng nanay yung ano, si Jericho yung boyfriend ng anak ni Sir El Jaco. Happy birthday, happy belated happy birthday. Happy belated happy birthday. Belated. Ano daw 'to, magpupulis daw ito. Pwede ko bang ipakita yung ano, yung itsura ni may pagsusumbungan na ako. Pag inaway niyo ako, 'di ba? May pagsusumbungan na ako. Happy birthday. Nako, huwag niyo na ako awayin. May pagsusumbungan na ako. Aha. Ma'am Jackie din, happy birthday din. 'Di ba? Dalawang kuya niya daw SWAT sa Baguio. Tatay niya retired major. Uncle General nako. Sige, awayin niyo ako. Ito yung anak ni Sir El Jaco. Tapos yung boyfriend niya, no? So, criminology student, mukhang ano mukhang nakakatakot yung datingan Paano kaya halimbawa naging mag-asawa na yan ano? Paano kaya sila ano mag-aaway? 'Di ba delikado 'yun para sila may baril? Ay, wag naman sana no. Sorry pa, na-curious lang ako. Syempre, mga ano 'yan, mga maangas tama ba yung term na mga ano 'yan, 'di ba? Mga palaban yung mga 'yan eh. 'Di ba? Paano pag nag-away yan na tapos na kumain, hugasan mo nga yung plato. 'Di ba? Ba't mo ko paghuhugasan? Mas mataas ang ranggo ko sa'yo. Wala lang, naisip ko lang. Parang ano, tos yung mga anak niyan siguro, paano yung Sir El Jaco yung mga apo mo? Paano nila didisiplinahin? Ano yun, ano din, yung parang, di ba? Wala lang. Di, siyempre, di ba, itong mga to, nagti-training ito, yung hindi madali ang training na itong mga to. Baka mamaya, pag nagka-apo ka, Sir El Jaco, pagka, ano mo yan, sasaluduhan ko yun, Lolo, anong pa-Christmas mo sa akin, Lolo? Anyway, maraming salamat sa inyo. Sorry ha, ano, belated na pala. 31 na eh. 30 kahapon pala birthday, sorry. Kasi nung unang shoutout ko, yung unang pa-shoutout sa akin ni Sir El Jaco, na-shoot ko na kasi iyon. Then hinabol ito. Anyway, pagpatuloy natin yung ah, pagbasa ng comment, ano, kahapon, ang sina-shoutout ko lang naman kasi, mga men, hindi ako nag-shoutout doon sa mga nag-comment ng utak teleserye natin sa tanghali. Doon sa mga last two videos lang kasi masyado mahaba na eh. 'Di ba? Kadalasan marami nanonood ako sa akin pagka hapon ay sobrang dami kaya dito na lang. So do sa unang video ko kagabi. Hello Ma'am May Malagenya. Magandang gabi po. Sabing ganon, pa-shoutout ako boss sa unit ko sa Nako, may Philippine Army pa akong pwede sumbungan, oh. 120 Philippine Army at sa lahat ng NCO. Si Kyle Gray Balajay. Ano yung NCO? Ano yung NCO, sir? Dumadami na yung aking connection. Hello, Sir Kyle Gray Balajay. At sa 1203rd Philippine Army. Tama ba yung sinabi ko? 1,000, di ba? Ganyan, 1,203rd or 1203rd Philippine Army at sa lahat ng NCO.
Sabi gano'n ni Sir Benjo Camacho, na-experience ko yan. Yung itatama ako pero hindi pa tapos sinasabi ko. Malimit yan sa inuman, ha, o sa mga chismosa. Oo nga, no? Minsan, alam mo, yung mga, yung talagang galit sa akin, sometimes, no, hindi, minsan naiintindihan naman nila eh. Pinipilit na lang talagang hindi intindihin eh. Di ba? Yung, para bang may ini-establish ka muna, hindi ka niya pa i-establishin. Kasi para malinaw lang kasi talaga lahat, kailangan linawin muna natin. Katulad nun pag nakikipagdebate ako, di ba sinabi mo kanina, ganito, ganyan, ganyan. Di ba? Pag nagganon ako, gusto ko lang linawin. Minsan ang kadalasan sinasagot sa akin, paulit-ulit ka, tanga ka ba? Paulit-ulit ka, hindi mo ba naiintindihan? Paulit-ulit ka. Hindi, ang gusto ko lang kasing mangyari, i-establish muna natin na sinabi mo, aminin mo munang sinabi mo, kasi ang susunod nun, meron akong ibabangga doon na sinabi mo rin na kontra doon sa sinabi mo. Di ba? Sumagot ka na lang pag tinanong ka. Di ba, men? Nakakabwisit pagka ganun eh. Hello, Sir Neil Lester. Sabi gano'n ni Ma'am Angel de los Santos. Buti nga idol, nandyan ka nalaman ng mga tao yung fake na ghost hunter na buko sila. Eh, kahit nga nalaman nila, okay lang daw basta nag-e-enjoy sila eh. Hello, Braille Jovan Gamiao. Sir GC719. Kagaya ng mga iniisip ng mga Pinoy na nasa Pinas, sabi nila pag nasa abroad daw kami, na mga OFW, mayaman na daw kami porket nasa abroad mayaman agad. Hindi nila alam mahirap din ang kalagayan ng mga OFW. Try mo nyo mag-OFW, matatauhan kayo. Ito yung yung akala nila ang dami kong kinikita sa YouTube. 'Di ba? Ginagawa ko lang to dahil maaga pa kasi bago ako umalis. Oo, no, na-stereotype yung mga OFW. Kadalasan naman kasi, Sir GC719, hindi naman lahat pero ang may kasalanan din yung OFW din eh. Yung, let's say halimbawa, mahirap siya dito sa Pilipinas before. Tapos nag-abroad siya. Tapos uuwi siya. Alam mo yon, gusto niyang ipakita sa mga na big time na siya. So ang tendency pag uwi, alam mo yon, magsusuot ng mga alahas. Magsusuot ako alahas, ginto. Di ba? Magsusuot ng alahas, ng para makita ng tao. Parang sila rin ang may kasalanan minsan eh. Magpapainom, mamimigay ng pera, di ba? Kung halimbawa umuwi ka, low-key ka lang, di ba? Yung magpapasalubong. Kaya ayoko ng ganyan eh, yung porket magpapasalubong. Kaya pag umuwi ako ng Mindoro, alam mo yung, akala mo milyonaryo yung uuwi eh. Ayoko ng ganun. Di ba? Sabing ganun ni Walang Magawa TV. Di ba? Tama men, ako mahilig mag-ML. Iba pang games. Hobby lang talaga. Ito, katulad ito, hobby lang ng ginagawa ko. Ngayon, kung hobby ko lang to, bakit mo minamonetize? Para kahit pa paano masulit ko din naman. At least yung kikitain ko dito, yung kuryente ko, hindi ko na poproblemahin. Pambayad ko na ng kuryente. Or kung sumobra ng konti, edi tubig din kasama na. At internet. Para wala na akong poproblemahin. Ang poproblemahin ko na lang, padala sa nanay ko, tsaka tsaka grocery. Yun na lang. Pati cat food ng mga pusa ko na sobrang dami. Hello, Walang Magawa TV. Please shoutout sa mga tanga doon sa nagsabi na di kaya sa kuweba. Kaya nga kung kakayanin, 'di ba? Sinabi ko Hello, Sir GC719. Sabi ni Ma'am Mirna Ubaldo, good evening, Sir B, Cabanatuan, Nueva Ecija. Parang Cabanatuan, Nueva Ecija, oy. May location ba dyan, ma'am?
Tingnan natin to si Ma'am Mirna Ubaldo. Tagal mag-load ng... Uy! Si Ma'am Mirna Ubaldo. Yeruba Abrena Ubaldo. Next video. Sabing gano'n ni Jaire Adamos, binayaran ng KMJS yan para gumawa ng content para sa kanila. Sabi ni Wish Heart Star, yan nga din po palagay ko defensive pa siya sa nood daw. Tingnan nga to, ano bang finorward ni Ma'am Wish Heart Star. Bagal naman nito. Bakas ng... matagal na ni-request sa akin ito. Ni Generic Studio. Sige nga. Mamayang alas 10, no? Unahin ko muna to kaysa doon sa nag-request. May nakalinya kasi ako isa eh. Pero matagal na sa akin. Ito yung naalala ko, si Generic Studio ang nag-request sa akin ito. Sige. Anuhin natin to. Sabing gano'n ni Danny Balabo, mga Bisaya talaga magaling gumawa ng fake na engkanto. Mangkukulang multo aswang kapre at iba pa. Bakit dyan lang mga Bisaya nagaganap? Yan, ganyan katindi gawa ng kalokohan ang mga Bisaya. Kumita lang ng pera mo. Racist ka, sir, ha? Sabi ni Ma'am Imelda Basquines, gusto niyan maki-MJ, syempre para sikat. Sabi gano'n ni Ma'am Silka, hello Ma'am Imelda Basquines at Ma'am Dani Balabo pala. Magandang gabi. Magandang gabi Ma'am Zilka Zarilla. B, my guess looks like they put their face on photocopier. We used to do the same in school work. Ako naman kamay. Hindi naman yung muka. Di ba? Kamay. Ay, oo, muka din. Ay, scanner naman pala yon ng document. Nasa Robinsons ako noon. Scanner naman pala yon, hindi hindi muka. Hindi Xerox. Photocopy. Ang Xerox brand, no? Brand ang Xerox, tama. Photocopy talaga yung Sabing gano'n ni Benjo Camacho, yung multo elemento na nauntog sa salamin, Oo nga na, pwede. Siguro, papasok, di ba ang salamin daw ay portal? Nung papasok na sa salamin, nauntog siya. Sabi nga ni Primordial, first clip para sa akin, fake din. Yung paanong lalaki bago tumalsik nakaporma na. Tapos dapat yung pagka-impact ng lalaki may motion ulo papuntang dingding. Kaso hindi. Anticipated niya na itama lang yung likod niya. Sa babae, lumapit muna siya unti sa dingding bago kunyari tumalsik din para tapos pagbaba, inantay muna sila makita sa frame bago may maglaglagan. Pwede din, no? 'Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na no need na maging physicist ka or scientist ka para mahalata mong peke ang isang bagay. Common sense lang ang gagamitin mo eh. Di ba, men? Para i-debunk ang mga ganyang bagay. Common sense lang talaga. Di ba? Hindi mo na kailangan ng maging scientist. Common sense lang. Sabi nga ni Ma'am Lin Sudo, Sir Bungo, wag po mag-isip ha. May importante na. Hello, shoutout Ma'am Lin Sudo from Japan. Sabi ni Sir Civic, pwede yan kung ang ginagamit plastic na dinikit ang muka. Tapos nung may face print na yung plastic, ay doon naman din. Yung pwede ito siguro, sinasabi mo sir, alam nyo cling wrap? Yung plastic na inaano sa pagkain. Mas effective yun eh. Dahil kung normal na plastic lang, parang mahirap eh. Parang, yung sa cling wrap talaga, kakapit yung oil ng mukha mo doon. Pwede din, pwede. Para bumakat naman yung face print.
Pag ganun ginagawa, di masyadong magkalayo ang mata. Pag sa plastic kasi nabebend, di maglayo ang mata. Pag sa salamin ay flat, kaya magkalayo ang mata. Pero feeling ko, sir, yun kasing dinemonstrate nila sa sa handheld na salamin. Hinahawakan kasi nila yung salamin, pero feeling ko kung nasa wall yon at ginano nila yung mukha nila, tingin ko hindi magkalayo ang mata nun. Sabing gano'n ni Sir Joselito, shout out Sir Civic ha. Magandang gabi Sir Joselito, kilong-kilong. Ilang beses ko na ginagawa yan, lalo na ang mukha natin minsan nagmamantika pag dinikit mo ang mukha sa salamin. Magkakaroon ng mukha sa salamin, ganyan din ginagawa nila, fake. Ang tanong dun kasi, ano yung motibo nila para mag-viral? Sabing gano'n ni Alcalde, hindi nga masyado ginalaw yung kumot paghiga eh. Mostly pag ganyan. Ito yung sa unang video, no? Hihiga ka sa kwartong may aircon. Para may idea po kayo kung ano yung pinag-uusapan namin. I-rewatch nyo po yung video ko kagabi, yung sa mukha sa salamin. Kasi may unang video ako nireakan dun eh. Aircon, kukumutan mo kalahati ng katawan mo or hihilahin mo pataas, katawan mo kumot paghiga. Pero sa kanila, iniingatan nila magalaw yung baba ng kumot. Scripted at talagang hindi sinara yung pinto ng CR. Yun ang unang napansin, yun ang deal breaker sa akin eh. Hindi nila sinara eh. Ito totoo ano? Sabing gano'n ni Sir Momong, bro, bungo, still skeptic pa din do sa regarding sa footprints ng mall, sabi ni Sir. Bali, nung nire-review nyo ba yung CCTV, naka-timelapse ba? Then gradually bang nabubuo yung footprint o kusa na lang nagkakaroon upon checking nyo? Yung pagbuo ng, yun ang gusto namin matuklasan talaga, kung nabubuo yung footprint. Kaya lang, yung quality kasi ng video, no, sir? Yung quality ng video, malayo kasi eh. Kahit nga maglagay ka ng may kalat na papel dun sa lugar na yon, mga, let's say ito, hindi na lang papel ganito kaliit. 'Di ba? Ilagay mo dun sa lugar na yon, pagtingin mo CCTV, wala ito eh. Hindi nakikita yung detail. Tama lang kasi yung CCTV na makakita ng taong naglalakad. Pero yung mga ganitong kaliliit na detalye or yung footprint na hindi siya nakikita sa CCTV. Yun nga ang gusto din naming malaman nun. Na kung nabuo na lang ba ng kusa yon. Wala eh, hindi siya nakikita sa CCTV eh. I mean, parang parang kahit abangan mo siya, meron o wala kang makita. Kasi nga low quality. Nagigets ba ibig ko sabihin? Low quality kasi yung CCTV. Hi po, yung sa footprint totoo yan, may nakita na ako niyan. Hirap pala maisip kung paano madidebunk yun. Sana may documentaries. Yun nga ang ginagawa ko ngayon, sir. Ngayon, ang inaabangan ko na lang ganito, may nakausap kasi akong mall na malapit dito sa amin. Documented na may lumalabas na footprint. Sabi kong ganon, pag may lumabas na footprint dito, i-preserve mo na. I-message mo ko agad para mapuntahan ko on the spot at ma-videohan ko. Kasi hindi nila ang advice sa kanila ng ng manager sa dep store nangyayari eh. Ang advice sa kanila ng manager, pag may nakita, i-map na agad, 'di ba? Sabi ni Sir Mong, nginudgud lang yung mukha sa salamin kaya nagkamarka. Kung espiritu yan, bakit nakapikit? Oo nga, yan din sinabi ko eh. Masasaktan ba ang mata ng espiritu kapag naka-open yung mata at napipikit? Hello, Sir GC. Kamukha niya nga, no? Hello, Ma'am May Malagay niya, Sir GC. Sabing ganun nito ni Sir Jan Malteso, paano magiging tali? Dumaan siya sa pintuan yung lalaki. Di sana di siya makakadaan kung may tali dun sa pintuan sa loob. Hindi, nasa sahig, sir, yung tali niyan. Kahit dumaan siya sa harap, di ba? Nasa sahig yung tali. Oo nga eh, lalagyan dapat ng CCTV yan eh.
I'm so sure pag nilagyan ng CCTV, walang mukhang lilitaw dyan. Diba? Hello, Sir K. Sabi gano'n ni Sir K. Good evening, boss. Solid from Tarlac. Shout out sa mga taga Tarlac. Fake yan, yung sa kwarto sa paghila ng kumot. Pointed ang form. Dapat palutang ang dating ng kumot. Tsaka sakto ng lahat ng paramdam na dumadaan sila pababa. Sabi gano'n ni Sir Martsan, Sir Bungo, ganyan ang work ko sa Bahrain before. Uy, mayaman to siguro to si Sir. Glass and mirror, madali lang po yan. Ang tawag po dyan ay acid etching. Pwede rin sandblasting. Kaya lang naaalis, sir eh. Pagka pinupunasan nila, naaalis eh. Ang theory ko, ganyan din. 'Di ba? Parang imprint na yun noon pa. Kaya lang naaalis. Sabi ko gano'n, kung babalik yan sa same spot, baka ano yan, imprint na talaga. Pero hindi, lumilipat ng pwesto eh. Kung acid etching yun, dun lang yun sa may part na yun. 'Di ba? Hello, ma'am. Sir Marius Damokels. Hello. Kumukha talaga yan, malamang may DNA yan. Kasi didikit din dyan yung dead skin sa mukha. Hello! Ma'am Adventure Labs, Ma'am Eileen. Utog na utog ako kay Ma'am Eileen. Ay, Ma'am Eileen. Ma'am Irene, sorry. Hello, Ma'am Ashley Mendoza. Welcome back. Bakit kamukha ni King Kong yung nasa salamin? Na-flat kasi yung ilong, di ba? Sabi gano'n ni Sir Julian Lakian. Kakanta ng Bohemian Rhapsody yung... kamukha naman kasi talaga, di ba? Ang intro ng Bohemian Rhapsody, yung ilaw na kaganon. Sabi gano'n ni Ken Scott, Hi Sir Bungo, sana naglagay ng CCTV. At inoobserbahan para may justification. Nga pala, nanonood ako kay Sir Ed. Ayo! Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung, sa next video. May na-capture sila, Sir Ed, na boses daw. Pero kayo nga ang mag-debunk nun. Ayokong ako kasi baka mamaya lalabas na parang bias ako eh. Magiging bias ako, nandun din kasi ako nung time na yun. Wala pa siyang ginagamit na gadget pero ang ganda ng pagkaka-video. Ano sa tingin mo? Kayo ata yung tinutukoy ni Sir Ed na mag-explore doon na may gadget. Same din kaya kay Sir Ed, yun malalaman nyo sa explorasyon nyo. Aabangan natin yan. Magandang gabi sa Oo! I-spoiler ko na. Oo. Kaya lang, hindi lahat. Sir Bungo, yun ba yung video clip ng Cavite Resort kasama mo si Pinoy Soldier? Magandang umaga sa... Oo. Sabi kong ganun. Sabi ni Sir GC, good evening Bungo. Na shoutout ko na si Sir GC719. Sabi nga ni Fairy Hava, nakita ba sa CCTV parang nag-appear yung footprint from the time na wala nga pang footprint hanggang... Ito nga yung gusto namin mami-establish, kaya lang talagang masyadong low quality yung CCTV para makita siya. 'Di ba? Sabi niyo ni-review niyo CCTV, wala namang tao. Nakuhanan ba ng hindi ma-determine, ma'am eh. Kasi kahit may footprint na siya doon, hindi pa rin makikita sa CCTV sa sobrang baba ng quality ng video ng CCTV. Hindi nakikita yung detail. Maliban na lang kung may ilaw yon. Kasi naka-night vision yun eh. Patay ang ilaw ng mall noon, nung time na yon. Patay ang ilaw ng mall, naka-night vision siya. So, pag wala pa naman movement, di ba, ang night vision, pag walang movement, is still photo lang yun. Hindi siya nakunan. Na kahit may footprint na siya, hindi pa rin siya nakikita. Kasi sobrang liit ng detail eh. Pag ang CCTV sobrang taas. May balita ako napanood, footprint din sa mall ba yun? May biglang lumitaw, baka sa paa. Naglakad yung print pero walang tao. Pasin nga na link yan, ma'am. Yun nga ang inaano ko. I do believe kung hindi paranormal yun na experience namin sa mall, baka naman may explanation lang talaga na hindi namin alam. Pero for now, wala akong maisip talaga kung anong explanation yun. Nagiging bias talaga ako pagdating dyan. 'Di ba? Kasi ako yung nakaranas nun eh.
Now, kung madedebunk ng iba, wala namang problema. Ang mga, ito yung mga factor na dapat nyong malaman, ano, bago kayo mag-isip ng pang-debunk. Kini-clearing po yung flooring. Kini-clearing yung flooring. Mini-make sure namin na bago kami umuwi, na-map ng janitor yon. Pangalawa, ako mismo yung nag-open din kinabukasan. Nandun na siya. Pangatlo, nakita namin sa CCTV, walang tumapak doon. Pero yung pag-form ng footprint doon, hindi namin makita. Doon pa lang talaga, mahihirapan na talaga magde-debunk doon. Idagdag mo pa yung pang-apat na hindi lang sa mall namin nangyayari. Halos lahat ng mall merong ganong kwento. Halos lahat ng mall. Hindi naman lahat, no? Pero halos lahat. May mga kwentong ganyan. Yung apat na yun ang tatandaan nyo. Excuse me. Hello, Sir Neil Lester. Mixanity Official, hello po. Sir Mario Bonina, hello po. Sabi gano'n ni Ma'am Emmy, first video, tali lang naman lahat yan. So, fake. Kitang-kita naman. Second video, yung sa KMJS, napanood ko na dati yan. Talaga namang dinidikit lang ang mukha sa salamin. Malay ba ng mga tao if sila mismo gumagawa? Kung nakakatakot ng talaga, best thing to do, basagin at itapon ng salamin. Nagpapasikat lang naman kasi noon. Hello, Braille Jovan Gamiao. Sir Martsan. Sabi ni Goatlink Cycle Channel, for me fake po yung mag-asawang yan na paranormal. Mukhang scripted talaga. Halata po kasi sa galaw at setup ng camera, dapat maaga pa lang nagtakbo na sila palabas ng bahay. Para sa akin, fake po yan. Tsaka yung maglalagay ka ng CCTV sa loob ng kwarto. Pwede ba yon? Sa bagay, may kilala ako, pero yung naglagay, hindi para, yung, kasi may problem yung, may problem yung anak nila eh. Kaya naglagay siya ng CCTV sa kwarto. May depression, may ganon, di ba? Baka kung anong gawin. Yun ang purpose. Pero yung sa kwarto, parang hindi yata normal yun. Hello, Michael Francisco, Sir Michael Francisco. Sir Rapi Medina, hello. Anyway, punta tayo sa main content natin mga kababayan. Maraming salamat. Alas 10 po, magkita-kita tayo.